Magandang araw, ako po si Mark Lester Girabla. Ito po ang aking daily devotion ngayong April 27. Why is everything meaningless? Solomon's Ecclesiastes na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. Ang babalabas po ng araw ay sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 3. Sabi po ay, everything is meaningless. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem, says the teacher. Meaningless, meaningless, utterly meaningless. Everything is meaningless. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Sa aklat na ito, ibinahagi ni Solomon ang kanyang realizations pagkatapos niyang maranasan ng lahat. Yaman, wisdom, success, at pleasure. At sa uli, sinabi niya, everything is meaningless. Pero ano nga ba ang ibig niyang sabihin? Dito pasok ang ating tatlong katuruan. Ang una ay, everything is meaningless. Hindi ibig sabihin ni Solomon na walang halaga ang buhay. Ang ibig niya sabihin, kapag ang focus natin ay sa mga bagay lang sa mundo, achievements, possessions, o pleasures, mauwi ito sa emptiness. Bakit? Dahil ang mga bagay na ito ay temporary. Dahil gaano pa karami ang mahabol natin, darating ang panahon na mawawala rin ang lahat. Kaya, kung doon natin ibabase ang meaning ng buhay natin, laging may kulang. Ang second teaching, the world is under a curse. Dahil sa kasalanan, ang mundo ay hindi na perfect. May suffering, may injustice, may pain. Kaya kahit anong effort natin na gawing perfect ang buhay natin ay may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ito ang dahilan kung bakit minsan kahit ginagawa natin ang tama, nahihirapan pa rin tayo. Pero ang reminder dito ay hindi ito nagtatapos ng kwento. May Diyos na higit sa mundo nito. Ang last teaching, death is the great equalizer. Slowly, lahat tayo haharap sa kamatayan. Mayaman man o mahirap, successful man o hindi. Ito ang reality na hindi natin matatakasan. At ito rin ang nagpapaalala sa atin na ang buhay hindi lang tungkol sa ngayon, kundi tungkol sa eternity. Ang message ng Ecclesiastes ay hindi para i-discourage tayo, kundi para itama ang focus natin. Kung ang buhay ay magiging meaningful, hindi ito matatagpuan sa mundo, kundi sa Diyos. Sa huli ng Ecclesiastes, malinaw ang conclusion. Fear God and keep His commandments. So ngayon, tanongin natin ang ating mga sarili. Saan ko ba hinahanap ang meaning ng buhay ko? Dahil ang tunay na fulfillment ay hindi makikita sa temporary things, kundi sa relasyon natin sa eternal na Diyos. Kapag siya ang sentro ng buhay natin, kahit simple lang ang buhay, nagiging meaningful ito. Yun lang.